magandang araw mga ka-MNM! Magkakasama na naman po tayo sa isang maistoryang araw na ito. At ang ating pong letter sender ngayon ay walang iba kundi si Barbie. At ito ang kanyang istorya. Barbie? Kakain na tayo! Tama na muna ang paglalaro! Ano pong ulam, Mami? Chop suey, anak! Hay, naku! May gulay na naman. Lagi na lang may gulay. Bakit ba kasi, Mami, nagtatanim pa tayo niyan? Patutulungin niyo pa akong magtanim niyan. It's so dirty kaya. Anak, huwag ka naman ganyan. Alam mo ba na dahil sa pagtatanim natin ng gulay sa bakuran, nakakatipid tayo? Sigurado pong makakakain tayo ng magagandang klaseng gulay. Safe pa yan kainin. Hindi na natin kailangan pang bumili sa palengke. Eh, di ba marami naman tayong pera, Mami? Yun na nga, anak. Doon nanggaling ang pera natin. Nanggaling sa gulay. Yun ang business namin ng daddy mo. Eh, ayoko pa rin magtanim. Ayoko mahawakan yung mga lupa. Sige, bukas isasama kita sa farm para makita mo kung anong importansya ng pagtatanim ng gulay. Pero ngayon, kainin mo muna yan, anak. Chop suey yan. Sige ka. Pag hindi mo kinain yan, hindi ka magkakaroon ng energy. Di ka makakapaglaro ng maayos. Sige na nga. May magagawa pa ba ako? Pumunta na nga sa farm ang pamilya ni Barbie. Pinakilala sa kanya ang mga katiwala doon. Nakilala din niya doon si Mang Carding na siyang namumuno sa mga katiwala. Kasama ni Mang Carding sa pagtatanim ang kanyang pamilya. Magandang umaga po, Mang Carding. Ito nga po pala ang anak namin na si Barbie. Oh, si Barbie na ba yan? Parang kailan lang ay sanggol ka pa. Magandang araw po. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo? Kung maaari lang po sana, Mang Carding, maiiwan ko po muna dito si Barbie. Gusto ko po kasing malaman niya kung bakit tayo nagtatanim ng mga gulay. Ah, ganun po ba? Sige po, wala pong problema. Barbie, aalis na ako. Dito ka na muna, okay? At umalis na ang mami ni Barbie. Oh, Barbie, halika dito. Samahan mo kami magtanim. Mang Carding, bakit po ba kailangan ko pa pumunta dito at matuto kung paano magtanim? Alam mo ba, na ang pagtatanim ay may tuturing din na ehersisyo at nakakabawas pa ng stress. Ay, ganun po ba? Akala ko kasi nagtatanim lang ng gulay para may ibang makain. Yung pala, pwede din siyang maging ehersisyo at pagtagal ng stress. At hindi lang iyan. Para sa aming pamilya, isa na rin itong paraan kung paano kami nagbabanding. Kaya pag buong pamilya ang nagtatanim, subukan nyo na bang magtanim ng gulay kasama ang daddy at mami mo? Hindi pa po. Ayoko po kasi magtanim ng gulay noon. Ay naku, dapat nasubukan nyo na rin para madagdagan ng bonding moments nyo. Nang matapos na ituro ni Mang Carding kay Barbie ang lahat ng tungkol sa importansya ng pagtatanim, ay inutusan niya ang kanyang bunsok anak na si Kelly na turuan si Barbie sa tamang paghuhugas ng mga gulay. Uy, ako nga pala si Kelly. Ikaw, anong pangalan mo? I'm Barbie. Uy, Barbie, turuan daw kitang maghugas ng gulay. Try mo na ba? Hindi pa. Paano ba gawin yun? Madali lang yun. Tuturuan kita ng kanta. Alam mo yung Call Me Maybe? Ganun yung tono. Ha? Talaga? Call me maybe? Oo. Yan, simulan na natin. Ganito yon. Siguraduhin natin malinis mga gamit na napapadikit sa sariwang gulay. Ay, Barbie, nandiyan na si Ma'am. Ingat sa pag-uwi. Bye-bye, Barbie! Ngayon na naiintindihan ko na ang sinasabi ni Mami kung bakit kailangan kumain ng gulay at magtanim nito. Babawian ko siya. Ipaghahanda ko siya ng isang vegetable salad. Pero bago ang lahat, kailangan muna mapanatiling malinis ang mga gulay. Siguraduhin natin malinis mga gamit na mapapadikit sa sariwang gulay, pati na rin ang kamay
kailangan ay malinis bago at pagkatapos humawak ng gulay. Gamit ang sabon at malinis tubig. Linis-linisin sa loob ng 20 seconds. Ating linisin ang mga gulay para iwas bakterya at safe kainin. Ito ay banlawan sa malinis na tubig. Huwag gamitan ng detergent or bleach. Ating linisin ang mga gulay para iwas bakterya at safe kainin. Ito ay banlawan sa malinis na tubig. Huwag gamitan ng detergent or bleach. Ang panglabas na dahon ay kailangan tanggalin sa mga dahong gulay gaya ng repolyo. Para sa mga gulay kagaya ng patatas, kailangan kuskusin habang hinugasan para matanggal ang mga lupa na nakadikit sa ganitong klaseng gulay. Ating linisin ang mga gulay para iwas bakterya at safe kainin. Ito ay banlawan sa malis na tubig. Huwag gamitan ng detergent or bleach. At dyan po nagtatapos ang isang may istorya ng mga araw dito sa DZMNM.